Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na balita ang yumanig ngayon sa mundo ng politika matapos ang umano'y aksidenteng pagsisiwalat ni Atty. Claire Castro tungkol sa isyu ng katiwalian na kinugnayan kay President Cotingo Norte Jr. Sa isang panayam na inakala ng marami ay karaniwang diskusyon lamang sa legal na usapin, aksidenteng nabanggit ni Atty. Claire Castro ang umano'y sensitibong impormasyon na nag-uugnay sa tanggapan ni Pangulong Marcos sa ilang kahina-hinalang transaksyon. Hindi malinaw kung sinadya ito o talagang nadulas lamang sa kanyang pahayag. Ngunit mabilis itong kumalat sa social media at naging mitya ng mainit na diskurso sa publiko. Ayon sa ilang ulat, may kinalaman umano ang naturang impormasyon sa mga proyektong pinondohan ng pamahalaan sa sinasabing hindi sumunod na sa tamang proseso ng bidding at may mga benepisyaryong may malapit na ugnayan sa mga opisyal ng gobyerno. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, ilang mambabatas na ang nananawagang imbestigahan ng issue. Samantala, kinumpirma ng ilang legal experts na posible itong humantong sa pag-aksyon ng korte lalo na kung may sapat na ebidensya para suportahan ng sinabing anomalya. Mariin namang itinanggi ng kampo ni Atty. Castro na ito ay sinadya at iginiit nilang hindi ito nangangahulugan ng konkretong akusasyon laban kay PBBM hanggat wala pang formal na imbestigasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. At kung ano pa man, 'di ba, yung kongregasyon niya, ang dami yung ito na nga ho ba sinasabi natin. Paano natin nasabi na talagang yan si Pastor Apollo Kibuloy? Kaibigan niya si Tatay Digong. Lahat ho nalagay sa alanganin, pati buhay ni Pastor Apollo Kibuloy para lamang suportahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang matindi ho dito, hindi ho siya nagpatinag sa pananakot, sa ginawa nila sa KOJC, sa SMNI. Hindi ho siya nagpatinag. Nakakulong na ho siya pero tuloy-tuloy pa rin ho ang pagsuporta niya. Dahil dyan, ang respeto at palakpakan ng mga DDS na kay Pastor Apollo Kibuloy. Palakpakan ho natin. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan nyo mo ang pagrarason nitong si Claire Castro. Makinig ho kayo dito. Eto mga kababayan, yung tipong pilit ho yung yung argumento niya kaugnay dito sa pagsikwat. Pagsikwat ng pondo ng PhilHealth ng kanyang amo na si Marcos Jr. Ito ho, yung yung paggawa ng karsada at tulay, for daw ho yun, related daw ho sa health yun. Anak na to, ibang klase. Out of this world to talaga tong ali na to. Kumbaga, kung makapag-isip ho siya, malamang nakikipag-jamming na rin ho ito kay Marcos Jr. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury, paano kung makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yun, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Diba? Hindi siya Pero hindi ba binabawal. yung sinajustify niya na lang, Attorney Claire? Isang issue din kasi, Hindi mo na-justify nyo na lang yan, Atty. Claire. Pati yung nag-i-interview sa kanya na napakagandang dalaga. Hindi ko alam kung dalaga pa yan, ha? Mga kababayan, ramdam na ramdam niya na ginugood time siya ng ali na to. Ano yun natin, ha? Kumbaga, paghiwalayin ho natin itong dalawa na to. Itong tinutukay nitong si Aling Claire Castro na yung paggawa ng karsada at tulay, connected ho sa kalusugan. Pambira talaga to. Hindi ho natin malaman pa.
Nang to ka talagang huhugutin at huhugutin niya yung kanyang mga argumento para maipilit lamang na pati yung kalsada, health-related yan. Kasi yung pagka meron daw dadaang ambulansya, kung walang tulay o karsada dyan, hindi makakapunta sa kaparoroonan nitong ambulansya, hindi makakapag-provide ng healthcare. Hindi ho ganun yun. Hindi, ang daan, ginawa yan primarily para sa transportasyon at infrastruktura. Yun hong kalusugan, dalawang magkaibang bagay ho yun. Kung ang pondo na yan, sinabi ninyo, pinagpatayo yan ng mga bagong ospital. Pinagpatayo yan ng mga bagong health center sa mga barangay at mga malalayong sitio sa Pilipinas. Maniniwala pa ako Ang primary purpose ng daan para sa transportasyon. Infrastruktura, nga 'di ba, yung para madaanan ng mga sasakyan, yung para mapabilis ang komersyo. Yun ho ang primary purpose niyan. Hindi ho para sa kalusugan. Dalawang magkaibang bagay yon Attorney Claire Castro. Huwag niyo hong budulin ang ating mga kababayan na ipilit ang naratibo na yung pagkuha ng pondo na naging argumento na rin niya sa Supreme Court na pagpapatayo ng mga bagong karsada at tulay, hindi ho yun ang mandato ng pondong kinuha nyo sa PhilHealth. Yun hong mabilis na paliwanag doon. Ang mandato ng pondo na yon makapagbigay ng mga karagdagang benepisyo sa mga benepisyaryo ng PhilHealth. Hindi ho para matulungan ang DPWH at kalaunan makurakot ng mga kontrakto, mga opisyal ng pamahalaan na mayroong kamag-anak na kontraktor na gumagawa ng karsada. Huwag niyo ho kaming budulin. Papunta pa lang ho kayo, nakarating na kami. Okay sana yung mga pera para at least yung mga nasa kanayunan, ilinapit namin sa kanila yung healthcare na nararapat na matanggap ng mga kababayan natin nasa bundok. Nagpatayo sila ng mga bagong health facility, yung mga gamot, pinuno nila yung mga health center. Maniniwala pa ako 'Di ba? Yun talaga ang hustisya. Yun ang tunay na justice. Hindi na kailangang ibaba ng bundok yung ating mga kababayan. Kailangan lang pala ng antibiotic o paracetamol. 'Di ba? Nandun na ho sa sitio o mga kanayunan. Maniniwala kami dun Pero para sabihin na yung ambulansya para makadaan, nagpagawa ng... Kaya connected pa rin sa healthcare. Nakananto ka. Kaya iyan ang dahilan. Kaya kung sakaling tanggalin niya si Claire Castro bilang PCO Secretary, isa ho tayo sa magpuprotesta dyan. Marcos Jr., please, wag niyo hong tanggalin yang si Claire Castro bilang tagapagsalita ninyo dyan sa PCO. Eto, rekta ho tayo sa kanya naging interview na kung saan binanatano niya itong si Vice President Sara Duterte kasi fake news daw itong si VP. Ang sabihin mo, uto-uto ka. Linalaro lang kayo ni VP, kumagat ka naman. Diba? Kahit tayo nung sinabi ni VP na kamag-anak niya itong si Claire, di totoo yan. Kasi kung kamag-anak niya yan, bakit wala pang larawan na naglabasan? Kasi imposible naman sa katagal-tagal mong kamag-anak yan, wala ka man lamang picture ni isa, di ba? Hindi ho niya talaga kamag-anak. Kaapelido at ka-style niya lang ho itong si... Siguro ang ginamit na basihan itong si VP Sara, magka-style kayo ng ng reasoning nyo sa buhay, magkahalintulad, di ba? O kaya siguro yun na naging basis ni VP na malamang sa malamang itong itong dalawang Castro na to magkamag-anak to. Eto, panoorin ho natin itong mga kababayan. Eto, 20 pesos na kilo ng bigas na naman dito na naman tayo sa viral na to. Viral kasi itong mga sagot ni Claire Castro dito sa issue na to Pero pangatlong beses na ba natin sa viral na bigas na to? Ulitin na naman natin ang ating explanation kung bakit pambubudol yung bigas na yan. Ulitin natin para talaga masagot natin yung kasi marami namang mga bagong manonood sa ating mga video. So, para mas maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit budol yung bigas na yan. Eto, panoorin natin to. Today's newsmaker, Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro. Yusek Castro, thank you for your time. Thank you, Tristan. It's my honor.
Okay ma'am, simulan na po natin with the, biggest story at malapit sa sikmura po ng ating mga kababayan, yung 20 peso per kilo of rice. Siguro could you take us or help us understand what prompted the government to launch the 20 peso per kilo rice program in the Visayas at this point in time? Okay, sabi nga natin na Tristan at sa mga kababayan natin dyan, noon pa po ninanais, aspirasyon po ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos, na talaga mabigyan, makadeliver po siya ng mga bigas sa murang halaga at ang kanyang aspirasyon ay maging 20 pesos ito kada kilo. Unti-unti po ito, pinagsumikapan po. At dahil nga po sa kanyang recent meetings with the Visayas governors, natupad po ang pangarap na ito. Bago pa po ito nakapag-meeting sa mga leaders po sa Visayas, ito po ay talagang pinag-aaralan na kung paano ba ito ma-deliver sa taong bayan. At ngayon po, dahil nga mabilis na nakipag-cooperate po ang mga governors po sa Visayas, natupad po ito at nai-anunsyo na nga po kahapon. Kaya po sa Visayas po ito nasimulan, dahil unang-una nga po yung mga Visayas governors po ang nagsabing willing sila na magkaroon po, magbigay po ng subsidiya. Maghahati po ang national at ang LGU. At dahil nga sa mabilis nilang pagtugon at pag-oo, sa napakagandang proyekto ng Pangulo, natupad po yung 20 pesos kada kilo dito po sa Visayas areas. And maliban po dyan, marami po kasing stocks ng bigas dyan po sa Visayas at yung mga manggagaling po sa Mindoro. Usually po, sila din po yung supplier, NFA supplier sa Visayas. Pagka nga naman tinamaan ka ng magaling, oo. Maraming supply ang bigas. Maraming supply ang NFA dyan. Kung oversupply pala, bakit hindi mo mababa ang presyo ng bigas sa merkado? Pambihira. Imbes na solusyonan yung pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado, ngayon pipili tayo ng mga ilang mga tindahan na magdi-distribute. Yung mga mayor, barangay captain, nakaalyado ng administrasyon. Sila ko kasi magdi-distribute niyan eh. Sila magbebenta niyan. Kaya ang tanong dito, di ho ba kaya vote buying yung gagawin na yan ng administrasyon ni Marcos Jr.? Kasi sinasubsidize eh. Pagka pala sinasubsidize na ganyan, dapat pag-aralan din, no? Silipin din ng COMELEC kung dapat ba, kasi bawal nung maglabas ng pera ngayon. Bawal nung mag-distribute ng mga ayuda unless na lang nakabase yan doon sa guidelines ng COMELEC. Ngayon kung itong merong subsidiya na bigas na to ipamimigay nitong si mayor o nitong si barangay captain, may problema ho tayo diyan. Hindi ko kaya makukonsidera yan bilang vote buying kasi binebentahan nyo ng murang bigas yung mga botante na kung saan ay ang mga nagbibigay dito, mga kandidato. Meron ho tayong problema dito. COMELEC, hindi nyo ba papatawan ng show cause order yung si Bangag sa ginagawa niya na yan? Yung mga kaalyado niya na magdi-distribute ng 20 pesos na bigas, di ba natin ko tatanungin? Kanino ba galing yung pinang-subsidy dyan sa bigas na yan? O sa sambayan ng Pilipino. Ngayon ipamimigay nitong mga walang yung mga mayor na to at mga barangay captain. Nakala mo talagang galing sa kanila yung 20 pesos na bigas na yan. Pambihira. Baka yung mga mayor at mga barangay captain na yan, panigurado, meron silang sari-sari store. Meron silang kamag-anak na meron sari-sari store. Paldo na naman sila, sigurado. So mas marami po talaga supplies doon, kaya po mas marami po ang mabebenta na bigas sa nasabing area po. Yusek, siguro to those who are questioning the timing of this announcement, why only now? And siguro po, dahil naglabasan din yung mga recent surveys on the President's administration's performance, baka daw po it's a response to those surveys. Hindi po sinabi ko nga po kanina sa press briefing, maliban po na ito po ay aspirasyon nung pa po ito. Hindi pa nga po nananalo ang Pangulo. Aspirasyon niya na po na makapagbigay ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. So, ang timing, hindi po natin masasabi na ito ay para pang politika o pang eleksyon lamang po. Nagkataon lang po siguro na matapos maaral kung paano ito maisa sa katuparan. Kasi po, lumalabas po, Tristan, 33 pesos na kasi na ibebenta natin sa mga katiwa. So, with that, 33 pesos, na-subsidize yung 13 pesos. At merong magsasubsidiya, kasama po ang lokal na pamahalaan ng Visayas. So, kaya po, na isa katuparan po natin yan. Siguro nagkataon lang po
na ngayon ito na kumpleto kung ano yung mga elemento, factors na dapat na pagsamasamahin para maibigay po itong 20 pesos kada kilo na bigas. Ngayon lang po talaga nabuo, pero hindi po ibig sabihin to ay para sa eleksyon. Para po ito sa taong bayan. Para sa taong bayan. But Yusek, is the palace or Malacanang Para daw sa taong bayan. Walang yang budol alert na naman ho ito mga kababayan. Mantakin nyo ha, naging DA secretary yan si Marcos Jr. Kung talagang aspiration niya yan, talagang pinapangarap niya na maipababa ng 20 pesos sa bigas. Dapat po sana wala na siyang inatupag sa pagiging presidente niya at hindi siya nagbitiw bilang Department of Agriculture Secretary. Inayos niya ang mga problema dyan sa National Irrigation Authority. Inayos niya yung ibigyan ng subsidiya yung mga magsasaka sa kanilang abono, sa kanilang mga binhi, sa pagpuprepara ng mga lupa, 'di ba? Ilibre na ng gobyerno 'yon. O sige, bili tayo maraming ang traktura, maraming nagbubungkal na lupa, subsidy natin yun, libre. Kada barangay merong isang ganun. Nakaschedule yung mga lupa kung kailan aayusin. Yun, ganun dapat talaga. Lahat libre na. Ang gagawin na lang ng mga magsasaka, trabaho na lang talaga. Yung sila na lang talaga titimon doon sa lupa. Yun ang tulong sa mga magsasaka dapat gawin. Kaso ang problema bibili tayo ng palog bibili tayo ng subsidy. Again, pagka sinabing subsidy, gamit po dyan pera na siyambay ng Pilipino. Ibig sabihin, napupunta na naman yung mga taxpayer money doon sa mga bagay na kung saan pagpapapogi lamang dito sa papalapit na eleksyon. Kahit ano pang explanation, pagpapaliwanag o palusot mo dyan, Claire Castro, budol 2.0 na naman yan. Hindi natin kailangan magkaroon ng maraming camera na kung saan napakaraming anggulo kagaya dyan sa studio na lang dyan sa PCO para maging kapani-paniwala ang ating mga sinasabi dito. Yun ang reality sa ground, yung mga sinasabi natin dito. Kaya kung naniniwala ko kayo sa sinasabi nitong si Claire Castro na yung aspiration nitong si Marcos Jr. na mapababa ng 20 pesos ang kilo ng bigas, natupad niya ngayong mga panahon na to. Nako, ano na naman kayo, nabudol na naman kayo ng mga mambubudol. Yan ang sinasabi ko. Kaya bakit hindi dapat pagkatiwalaan yung mga Marcos na yan? Tayo ang hindi natin pagboto kay Aimee, talaga? Base yun sa ating prinsipyo. Wala na tayong susuportahang Marcos dito sa PH update. Ngayon kung yun nung tinitibok ng puso nyo, wala tayong problema dyan. Basta please, i-prioritize nyo itong mga kandidato na pinili ni PRRD. Wag natin pag-usapan kung sino yung dalawa na yan. Bahala kayo dyan. Basta iboto nyo lang ng straight itong 10 na to. Tapos ang usapan natin. Gusto nyo isang iboto, wag nyo na pagtanggol dyan sa comment section. Wag na kayong manghikayat. Hikayatin nyo yung ating mga kasama na mag-straight vote tayo. Kung ano bang sinabi ni BP, kung ano bang pag-i-endorse yung ginawa niya, wala na tayo doon. Basta ang importante dito, maiboto natin to 10. Imbis na makipagtalo kayo kung bakit kailangan iboto si BP, kung bakit kesyo ganito, kesyo ganyan, meron strategy si BP, meron kesyo ganito, kesyo ganyan. Iboto nyo muna itong 10 na to. Ikampanya nyo muna itong 10 na to bago nyo ibida yung isang kandidato na kung saan lumabas na naman out of nowhere. Pakinggan na I'm confident na ito pong program na to will be rolled out nationwide, and ano po ang timeline na tinitignan natin for it to be implemented nationwide? Opo, eventually po, pati po sa Luzon and Visayas, pipilitin pa rin po natin. Yan naman din po yung pangarap ng ating Pangulo. So titingnan lang po natin yung mga LGUs na maaari din po magbigay ng subsidiya. Kasi kung Visayas areas po ay nakaya, maaari pa rin po, lalo-lalo na po sa NCR. So, yun po ay tinitignan po natin. Ang issue na lamang po dito malamang ay yung logistics at kung paano nga po ito ay kumbaga nationwide mapa-implement. Pero sabi nga natin, pilot area po ang Visayas. Kaya dyan lang po muna tayo ang labo, no? Ang labo ng explanation nila, no? Yung tipong bahala na, basta tayo, mapakita natin na yung mapababa natin yung presyo, yung mga kasi wala nang gusto maniwala kay Marcos Bangag Wala nang gusto maniwala sa mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Kaya kailangan nilang ipilit itong naratibo na to na napababa ang presyo ng bigas. Pero subsidiya nga lang, no? Kahit tanungin natin yung mamaya gusto natin marinig yung sasabihin ng kanyang mga kandidato diyan sa alyansa diyan sa subsidiya ng bigas na yan. Pasadahan din natin mamaya yon. Nag-start. Pero ayon po sa Pangulo,
pipilitin pa rin po next year kahit hindi na po magkaroon ng subsidy ang mula sa local governments ay pipilitin Ilahabo. po na ang budget ay magkaroon dito para po ulit sa taong bayan. Okay, Anak but ng Toko, yung budget naman ngayon, pakikialaman nyo. Ngayon naman, okay lang sana kung trustworthy itong pamahalaan na to eh. Pagka sinabi nila, dyan mapupunta yung budget na yan, dyan mapupunta yan. Doon nga lang sa akap, di natin malaman magkano ba talaga? 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Hindi wala akong malinaw na guidelines dyan sa akap na yan. Yung mga nakakatanggap, meron tayo natanungan na sabi nila, nakatanggap ako 2,000. Nakatanggap ako 3,000, nakatanggap ako 5,000. Iba-iba, ano nga ba? Nininok ba ng mga congressman na to yung akap na yan? Di ba? Yan, maalabo eh. Walang malinaw kung magkano nga ba talaga ang dapat matanggap ng mga akap beneficiaries. Para mas mainam, tanggalin na lahat ng mga ano na yan. Di ba? Focus tayo sa edukasyon. Yung pagpapatayo ng mga bagong classroom. Kahit hindi na si BP Sara dyan sa Department of Education, yun talaga kailangan natin ngayong mga panahon na to, maging competitive yung ating mga mag-aaral sa mga karatig bansa natin kasi napag-iwanan na ho talaga tayo. Ngayon, kung gusto natin umasenso itong bansa na to, mag-produce tayo ng mga bagong graduates, ng mga bagong mamamayan ng Pilipinas na kung sana merong tunay na pagmamahal dito sa bansa na to, merong tunay na patriotism at talagang kayang makipagsabayan pagdating sa teknolohiya, pagdating sa kung ano mang aspeto ng pagtatrabaho ang kailangan nilang matutunan. Hindi yung outdated na ho yung curriculum natin dito sa Pilipinas. Pinag-aaralan pa rin ng ating mga estudyante paano magtahi, paano AI na ho pinag-aaralan nila. Ba't mo kailangan matutong magtahi? Pag-aralan mo kung paano i-operate yung sewing machine. Yun. Ngayon, tayo nagtatahi pa rin mga karating bansa natin, yung mga estudyante, sewing machine na ino-operate nila, kasi tayo aabutin. Diba? Pinag-aaralan natin paano magbukas ng computer, paano mag-shutdown, paano mag-open ng ganito, ganyan. Yung sa ibang bansa, pinag-aaralan nila AI. Di ba? I-subsidize ng pamahalaan yung pagkain ng mga estudyante yon. Magkaroon ng tamang kusina yung mga public school na kung saan yung mga papakain sa mga estudyante talagang masustansya, talagang pagkakinain nila yan, kahit anong ituro ng guro, talagang papasok lahat sa utak nila. Diba ganon? Kasi karamihan ng mga gutom. Kagaya natin ngayon, habang ginagawa natin itong video na to, gutom na gutom tayo. Anong oras na? Alas 3 na, di pa tayo kumakain. Pambihira pagka nga naman tinamaan. Gutom na gutom mo tayo dito. Kaya ang buti nga itong si Ma'am Ariza yan makakapagmerienda tayo mamaya. Shout out Ma'am Ariza yan dito kay Sir Herbiscal. 3 p.m. ng hapon, di pa ho tayo nag-aalmusal, nagtatanghalian. Kaya gutom na gutom ho tayo. Diyan sa bigas na nakikita natin yan, gusto na ho natin sagpangin Definitely, bago po matapos yung term ni Pangulo, siguro nagawa na po itong nationwide rollout. Nako. Opo, yun nga po yung pinag-aaralan natin. Sabi nga natin, bago pa ito, mga Catastrophic ho yan. Yung gagawin nila yan. Napakalaking trahedya niyan sa sambayan ng Pilipino pag nagkataon. Kasi kailangan utangin. Ngayon nga, yung mga proyekto natin, uutang na tayo, tapos dadagdag ka pa ng isa-subsidize mo yung dawag dito, yung bigas. O yung kung ginawa nila yan dun sa akap, halimbawa, di ba? Hindi nagbibigay yan. Dapat si congressman talaga magbigay ng pera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di ba? Ganun gusto niyan eh. Anong bigas? Walang bigas-bigas. Ang gusto ni congressman, siya ang magbigay ng pera. mga survey na ito, inaaral na po talaga kung kakayanin po ng gobyerno na maibigay po talaga lalo-lalo na po doon sa mga nasa laylaya sa lipunan na maabot po ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Yusek, I know sinabi niyo po kanina sa briefing that the Department of Agriculture will share more details on the implementation of the rollout. But based from what you know, could you walk us through the mechanisms of this program? How will it be implemented? May specific areas lang po ba sa Visayas that will be covered? And who will be prioritized? Okay, since mga governors po yung mga kinausap po dito, titignan po natin kung ano mga
pamahalaan or mga cities po ang maaaring mauna sa pag-i-implement po nitong 20 pesos kada kilo. Sabi nga po natin, mismo rin po, maliban po sa guidelines ng DA, kahit po ang lokal na government ay magkakaroon din po sila ng guidelines kung paano nila i-distribute itong bigas para po sa mas nakakarami. So as of now po, inihintay pa rin po namin yung guidelines. Ang alam ko po ay magkakaroon nga po ng press briefing ang DA. So maliban po dyan, kailangan po kasi mas maliwanag, malinaw po yung guidelines para po hindi rin maabuso ito. At kumbaga mas marami po ang mapahatiran ng nasabing bigas na 20 pesos kada kilo. Tristan, tandaan natin meron naman kasi ng Anak ng toko, ganito na hubo talaga kababa ang paningin nitong administrasyon na to sa ating mga kababayan. Kailangan nun natin pumila dito sa mga ganitong klaseng programa. Bakit hindi nyo bigyan ng kakayahan ng bawat Pilipino na maka-afford ng kahit napakamahal pa ng bigas dahil may pera sila na may trabaho, magandang kita nila. Kahit magtaas yan, wala silang pakialam eh. Kaso ang problema ko kasi gusto ko talaga ng administrasyon na to na masadlak sa kahirapan na sambay ng Pilipino at umasa tayo dito sa mga na to, itong mga ayuda na to. Hinihintay ko na yung 20 pesos na bigas para makakaya. Kasi yung 20 pesos na bigas kagaya nung nakita natin, di ba? Pambihira pagkain sa baboy yun eh. Patuka sa manok, baka pati manok di kainin yun eh, di ba? Ang going na pagbebenta ng bigas sa halagang 33 pesos kada kilo. So yan din po yung uri ng bigas na maibebenta po sa halagang 20 pesos. Manggagaling po ito primarily from the local farmers. Okay. But Yusek, ito pong sa Paano mo Visayas ay nalaman next week po ba ang target implementation? Just to be Paano mo na lamang local farmers galing NFA yan? Pagka napunta sa NFA, naghahalo-halo na yan. Merong imported, merong galing local farmers. Paano mo masasabi na yung particular na bigas na yun galing local farmers? Good time na naman yan. Ikaw talaga clear, sinungaling kayo. clear? Alamin ko lang po muna, hindi po ako makapagbigay kasi kung anong date eksakto kasi baka po hindi tumugma sa magiging pronouncement po ng DA at ng local government. So hintayin ko na lang po muna yung detalye from Secretary Laurel at kung ano din po yung magiging guidelines po ng local. But is there an Yusek, but is there an ongoing coordination, let's say with the COMELEC, given that the program, kung ma-implement po siya immediately, will be rolled out during an election season? So parang how does the administration respond to concerns that this could be a campaign tool to sway votes? Sa ating pagkakaalam, sinabi naman din po ng COMELEC na wala namang pagbabawal po ito, lalo na po ay makikinabang naman dito ang karamihan ng mga Pilipino. Hindi lang po pwede, of course, na gamitin ito ng mga kandidato. Sabi nga po natin, hindi talaga. Dapat hindi gamitin ito ng mga kandidato na kumbaga tool na sa kanilang pangangampanya. Hindi nga dapat umapir ang kanilang mga mukha sa mga tarpaulin. Diba? Kung may magbebenta po dito, LGU mismo, hindi po yung namumuno sa LGU. Kung makikipag-cooperate man sila, yun ay cooperate ng local government unit as a Pinalaki lang ho nila ang issue, pero ang sa totoo ho niyan, yan din ho yung bigas na ibinebenta sa Kadiwa Store. Kumbaga linakihan lang nila yung subsidiya, pero wala hong bago dito sa programa na to. Ginawa din ho ito sa mga Kadiwa Store. Linakihan lang yung subsidiya. whole, pero hindi yung particular na namumuno doon. So sabi naman po ng COMELEC, basta hindi ito gamitin sa pamumulitika, hindi naman po ito ipagbabawal. Okay. Yusek, last on this topic, Vice President Sara Duterte immediately reacted on this program. She even described it as pambubudol or deception. What is your response given na sinabi niya po, baka kaya raw po sa Visayas ay dahil mababa ang boto doon ng administrasyon? Siguro mas maganda po talaga sa ating Vice Presidente, alamin muna po talaga kung ano ba yung nangyayari. Tapos siguro yan po yung nagiging problema na hindi niya po nalalaman kung ano man nangyayari sa kanyang paligid. Kaya po kung ano-ano na po yung kanya nagiging opinion. Unang-una po siguro,
alamin niya dito sa mga Visayas governors kung ano ba talaga ang nangyari, kung bakit napapayag na makipag-cooperate agad ang Visayas areas, ang mga governors sa nasabing lugar. At hindi po ba siya natutuwa na ito naman ay para sa taong bayan? Sabi po nga natin bakit dapat sa nauna sa Visayas dahil sila po yung unang nakipag-cooperate sa Pangulo. At dito rin po maraming stocks. So wag niya po sanang bigyan ng negatibo na pananaw